Praise God. Hallelujah. May dahilan pa tayo maingay, mapuri mga kapatid. Amen. Mabuti ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Glory to God. You are worthy to be praised, Lord Jesus. Praise your holy name. Praise your holy name. Amen. Hindi tayo maingay magpuri dahil ito ang relihiyon natin, mga kapatid. Hindi tayo maingay magpuri dahil maingay tayo. Amen. Maingay tayo magpuri dahil pinapahayag natin ang pag-ibig natin sa Diyos, sa kanyang kabutihan, sa ating buhay. Wala nang ibang mabuti. Hallelujah! Thank you, Lord! Mawawalang kalusugan, mawawalang pera, mawawalang mahal sa buhay, mawawalang kaibigan, mawawalang lahat ng kapatid, pero ang Diyos ay mabuti, mga kapatid. Hallelujah! Praise God. Sino magpapasalamat, mga kapatid? Mabuti ang Panginoon. Amen. Yan yung laging pinapaalala kay Pastor Bobby, mga kapatid. Na kung gusto mo talagang hindi mawala sa Panginoon, hindi ba gusto mawala na, mga kapatid? Mali yung pinuntahan mo pag gusto mo mawala. Amen. Gusto natin manatili sa Panginoon Diyos. Sabi ko sa kanya, dalawang bagay ang iyong laging tatandaan. Tandaan mo kung saan ka kinuha ng Panginoon kung wala ka pa sa Kanya. Tandaan mo lagi na, tandaan mo siya kabuti sa buhay mo. Hanggang ngayon. Amen. Kaya dito napapansin ko, mga kapatid, wala na masyado ang kagalingan. Dahil marami na pumunta dito nung may sakit, nandito sila. Pero nung gumaling na sila, mga kapatid, sabi ko, lagi mong tandaan, gaway-gaway, kung saan ginawa ng Panginoon. Dahil yung pinanggalingan natin, mga kapatid, ay wala tayo may pagmamalaki. Sa impyerno matutunguhan natin. At lagi nating tatandaan, huwag niyong kalimutan ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen. Praise God! Sabi ko nga, pag meron lang nahihirapan maglingkod sa Panginoon, yan lang yung mga tao may kailangan lang sa Diyos. Okay? Kaya sila nahihirapan. Nadalang di mas apod na kami. Amen. Ang apod no di pamatida, yan naman nga pawagpod na relasyon. Ang no ti tao kakabsat, di uray awan masapol na iti apo, ken pudno iti pamati na, ken pudno iti relasyon na, hallelujah, walang pwedeng makakapaghiwalay sa atin. Amen! Sa ating Panginoon. Hallelujah! Ngayon ako nabasa, mga kapatid, sabi niya, kung alam mo daw na mamamatay ka na, sabi niya, you will be nice to everyone. Amen. You will love. You will learn to love. Gagawa ka na ng mabuti, mga kapatid. Amen. At ang sabi niya, mga kapatid doon, hindi mo ba alam na mamamatay tayo lahat? Kaya kailangan tayo gumawa ng mabuti. Amen. Amen. Pero medyo baguhin natin, mga kapatid, dahil sa church, spiritual tayo. Kung alam mo, mamamatay ka na,
Amen. Dapat tututuhanin mo na ang paglilingkod mo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. At tuwing pangaral ako mga kapatid, ang iniisip ko, baka ito na yung huling pangaral ko, kaya kahit may karamdaman, kahit may nararamdaman mga kapatid, kahit punong-puno ng problema, ang iniisip ko kung ito na yung huling gagawin ko sa Panginoon, gagawin ko na yung pinakamaganda at gagawin ko na yung the best na magagawa ko sa Diyos. Hallelujah. Pwede ba gumawa tayo ng the best na paglilingkod sa Diyos sa araw na ito? Hallelujah! Hallelujah! The Bible says the dead praise not the Lord. Ang patay, hindi ka na mga magpuri sa Diyos. Kaya habang may hininga, habang may buhay, hallelujah! We will worship. Hallelujah! We will worship you. We will worship you. We will worship you. We will worship you, Lord Jesus. Gagawin natin ang magagawa natin, mga kapatid. Dahil hindi natin alam bukas. Amen. At isang tiyak, lahat tayo haharap sa Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya salamat sa Panginoon sa ganitong mga pagtitipon. Amen. Tayo napapaalalahanan. Dinadala tayo ng Diyos sa Kanya direksyon. Sino nagpapasalamat merong church, mga kapatid? Salamat merong Diyos. Pero salamat sa Diyos, gumawa siya ng church, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kaya hindi natin pwedeng paghimuli ang Panginoon at ang Kanyang katawan. The church is His body, mga kapatid. Kaya kung kailangan natin ang ulo, ang Panginoon, kailangan din natin ang katawan. Kaya salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Amen. Mabuti ang Panginoon natin. Praise God. Ang ating pag-aaralan sa araw na ito, mga kapatid, ay lesson upang manatili sa Panginoong Kristo. Kaya, sabihin mo sa katabi mo, kung gusto mong manatili sa Panginoong Kristo, makinig kang maigi. Amen. Amen. Dahil ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang pagpalakpak, pag-upo, dalawang mga kapatid. Meron tayong kailangan patunayan. Amen. Gusto ko pong basahin sa English muna bago sa Tagalog. Gusto ko rin sa Ilocano. May Bisaya. Gusto ko rin sa Bisaya. Hanggat pwede. Ngayon ay ikalawang Sunday ng buwan ng Agosto. Ang mensahe ng Panginoon ay babasahin natin sa Philippians chapter 3. Ito ay para sa church, mga kapatid. Pag sinabing church, ito yung mga makasalanan na tinubos, tinatawad, pinagpaging banal, nilinis, at tumanggap ng biyaya, kabutihan, at pag-ibig ng Diyos. Amen. Kasama tayo doon, mga kapatid. Basahin natin, mga kapatid, beginning in verse number 7. Sabi dito, mga kapatid, ay ganito. But what things were gained to me, these I have counted loss for Christ. Verse 8, yea,
doubtless, and I count all things, sabi natin at all things. I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered and loss of all things. Tingnan yung ginawa niya sa lahat ng bagay. And to count them but done, that I may win Christ. Alam niyo ba yung dung, mga kapatid? Pag sinabing dung ay manure. Lalabas ako sa pulpito, mga kapatid, dahil ang manure o dung, ang ibig sabihin niyan ay dumi o, excuse me na kung may kumakain na tae. Lahat, sabi ni Paul, pinagpaging ko na lang parang tae na. Sino nanghihinayang sa tae, mga kapatid? Sayang yung tae ko, ang ganda, letter J, sabi, ang haba. Walang nanghihinayang, mga kapatid. Amen. Lahat, sabi niya, para sa akin, tae na yan, madumi na yan, dumi ko. Para lamang mawin ko si Kristo. Sa Tagalog, ganito po ang pagkakabasa, mga kapatid. Gusto kong basahin ng paulit-ulit, mamaya isang translation ulit. Amen. I love to teach the word, mga kapatid. Sa Tagalog, gayon man, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang. Lahat ng pakinabang para sa tao ay inarit kong kalugihan. Alang-alang kay Kristo. Kaya naman pala, pursigido ang paglilingkod nila sa Diyos, mga kapatid. Oo nga, at ang lahat ng mga bagay ay inarit kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko, amen, si Kristo. Sa New Living Translation, ganito ang sabi sa verse 8, yes, everything else is worthless when compared with the priceless gain of knowing Christ Jesus, my Lord. I have discarded everything else. Pakinggan niyo ito, mga kapatid. Counting it all as garbage. Lahat ay basura, so that I may have Christ. Itong tunay na paglilingkod, mga kapatid. Ilukanuin, ibilang ko amin na pukaw. Tapno maghulungod ko, tinapatpatit na iso, ti panakaam mo, kin Kristo Jesus. Maapo. Gapukin kuwana, binaybay ako, ti amin na masansan, idi nga aramidan. Tingin niyo na ito eh. Embeling ko amin na nida akas rugit. Tapno, kaskunada, magumpod ko ni Kristo. Amen. Kung gusto mo talaga si Kristo at gusto mo talaga manatili, you will love the message of the Lord today. Amen. Amen. Hallelujah. Dahil walang katumbas ang Panginoong Jesucristo sa buhay ng isang tao. Manalangin tayo, Diyos na mabuti at tapat, maraming salamat sa araw na ito. Mabuti
nananatiling tapat, makapangyarihan, mabuti, hallelujah, hallelujah, at mapagpala, O Diyos, sa iyong kalagayan. Kaya, O Diyos, tulungan mo kami na umalis sa aming kalagayan sa umagang ito at sasama kami sa iyong kalagayan, Panginoon, hallelujah, na kung saan, O Diyos, matatamo namin, hallelujah, magandang buhay sa tulong mo, Panginoon. Lord God, dalangin ko pong yung banal na dugo na siyang lumukob sa bawat isa, Panginoon, upang, hallelujah, walang magawang kaaway sa araw na ito kung hindi ang bawat isang makakarinig ng mensahe mo ay mananatiling maglilingkod sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Kinakalagan namin ang kapangyarihan ng salita mo, Diyos, hallelujah. Gaya ng pagkikipag-usap mo noon, hallelujah. Gawin mo rin sa aming kalagitnaan, Diyos, hallelujah, ang buhay na salita na mapakinggan ng iyong gawain sa lugar na ito. Paalalahanan ng bawat isa na ikaw ay nariyan, nakakakita ng lahat at nakakaalam, Panginoon. Salamat, O Diyos. Dalangin din namin ng iyong banal na Espiritu kumilos, Panginoon. Convict our hearts, Lord God. Hilahinawa ng Espiritu Santo ang aming Espiritu, Lord God, hallelujah, na manatili sa iyong piling, O Lord, at manatili sa paglilingkod sa iyong pangalan. Hallelujah. Sa mga bagay na yan, tulungan mo yung mga anak. Ikaw, O Diyos, ang nakakakita ng bawat puso kaisipan sa araw na ito. Pagpalain mo ang buhay ng mga anak mo, Panginoon, na tunay na sinsirong naglilingkod sa iyong pangalan. Salamat, O Diyos, sa araw na ito, Lord. Tulungan mo rin mga kapatid na hindi nakarating upang sa susunod na gawain ay makasama namin sila. Salamat sa araw na ito, Lord God. Wala kaming magagawa sa aming sarili. Ngunit sa piling mo, sa tulong mo, naniniwala kami, Lord God, sa tagumpay, hallelujah, at katugunan. We thank you, Father. We bless your name. Ito pong aming dalangin sa araw na ito, Lord. We claim the victory, Lord Jesus, for the glory and praise of your name. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Hallelujah! Ayaw kong mawala sa Panginoon! Hallelujah! Ang pamagat ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito, mga kapatid, ay mayroong pamagat na nagsasabi sa lahat ng kabutihan na tinanggap natin sa Diyos, mga kapatid. Amen. Totoo ba yung pag-ibig ng Diyos na naramdaman mo, mga kapatid, o narinig mo lang, mahal ka ng Diyos? Iba pag totoong naramdaman mo na mahal ka ng Diyos, mga kapatid. Amen. Hindi lang natin narinig na mahal tayo ng Diyos. Alam natin, naramdaman natin, nakita natin, mahal tayo ng Panginoon. Sa lahat ng biyaya ng Diyos, hindi lamang natin narinig na may biyaya ang Diyos. Totoo, may biyaya ang Diyos sa buhay natin. Hindi ko na isa-isahin lahat ng ginawa ng Diyos, hindi ko na isa-isahin. Marami na tayong tinanggap sa Diyos. Kaya mensahe ng Panginoon sa araw na ito, may pamaganda nagsasabi, with all of those things that we have received to God, mga kapatid, ito ang mensahe. Time to win Christ. Hallelujah. Panahon na yung tatlo, magunod tayo ni Kristo. Amen. At kung si Kristo talagang dahilan kung bakit tayo nandito, mga kapatid, hallelujah, ito na yung tamang panahon. Let us win Christ Jesus. God bless you. Mali na kayo nakaupo, mga kapatid. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. 1 John chapter 4 verse 8 says, God is love. Sinong naniniwala, mga kapatid? Na kung mayroong tunay na pag-ibig ang Diyos lang, mga kapatid, salamat sa Panginoon.
Marami nang tayong narinig na mahal, 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 pero mga kapatid, ang totoong nagmamahal, hallelujah, ay ang ating Panginoon dahil siya ay pag-ibig. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Since He is the agape love, He will do everything to express His love to the church and to the whole world. Dahil siya ay pag-ibig, mga kapatid, kailangan niyang ipahayag at gagawin niya ang magagawa niya para maipakita sa church at sa mga tao, mga kapatid, na siya ay pag-ibig. He did everything through Christ Jesus to win the world. Ginawa ng Diyos lahat sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo para makuha ang mga tao, mga kapatid. Gawin natin specific para maintindihan ninyo. Ginawa ng Panginoon lahat sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang magagawa niya para mawin ang bawat isa sa ating, mga kapatid. Sino nagpapasalamat, mga kapatid, hallelujah, na may ginawa ang Diyos para sa atin? At ito maintindihan ninyo bakit mayroong hindi maayos maglingkod, bumibigay, at bakit mayroong nananatilig, mga kapatid. Amen. Tandaan nyo ito, there is no strong relationship and only one of the parties, of the two parties, will love the other. Walang matibay na relasyon kapag itong sinasabing magkarelasyon ay isa lamang yung nagmamahal. Walang pamilya pag ganun, mga kapatid. Okay? Our goal, mga kapatid, sa lahat ng ginawa ng Panginoon sa atin, ay hindi lamang umupo at maghintay sa lahat ng gagawin ng Panginoon at tumanggap ng tumanggap. Kundi ang goal din natin sa lahat ng tinanggap natin sa Diyos. Pero bang tumanggap sa Panginoon dito, mga kapatid, mga bagay-bagay? Ang goal naman natin ay hindi habang buhay lang na tumanggap kung hindi. I-win din natin ng Panginoon. Yan at mamahal sa atin, mga kapatid. There is no relationship. Kaya pag meron kayo marinig mag-asawa, ang tunay na anak nila, ewan ko ba yan, hindi ko talaga mahal yan. Hindi totoo yun, mga kapatid. Hindi totoo yun. Dahil meron akong isang gagamitin dito, ilustrasyon. Meron ba kayong alam sa lugar ninyo? Ako meron akong alam sa amin. Na ngayon, okay naman yung pamilya nila ngayon. Okay, marami silang anak. Sila. Pero pag kinukwento nila yung istorya noon nila Jen, sabi nung babae, alam mo yung lalaki na yun, ayaw ko talaga yun. Meron kayong kilala din yan? Huwag nyo na lang sabihin, ha? Huwag nyo sabihin, pag sinanay mo, kaya si asawa mo, huwag ka na. Ngiti naman kayo dyan, mga kapatid. Nakatakot si Marcel. Baka si tatay at nanay niya, hindi natin alam. Naglalag siya. Pero hindi yun ang tinutukoy. Meron talaga na. Nasabi ilang beses ko naman, binabastid dyan, iniiwasan ko yan. Pero pag titingnan mo yung buhay nila, may apo na kasi. Na ang nagmamahal lang nung una yung lalaki. Habol ng lalaki. Ito lang mga babae. Siguro nung una ayaw niya yung mapangasawa niya, kaya ayaw niya. Dahil meron din siyang gusto mapangasawa. Yung mga babae, meron silang din gusto mapangasawa. Nabula-bula nyo lang yung asawa niya, mga kapatid. Nauto-uto nila. Yung iba
iba pinakulang na yata. Ginayuman ang ginawa ninyo sa mga asawa ninyo. Kaya nagtataka sila pag naglalakad kayo, hindi pa kasama niya. Amen. Pero bandang huli, ito parang sinasabi ko sa inyo. Lagi sinusuyo, lagi yung pinapahayag yung pag-ibig niya, lagi pupunta sa kanila, mga kapatid. Hanggang sa isang araw, mga kapatid, dito na, natutunan niya na rin i-entertain yung lalaki. Sige na, pumasok ka na, sabi siya. Sige na, mamaya, lagi na silang magkasama, kaya bantayan niyo yung mga laging kasama ng anak ninyo lang, yan, magiging katuluyan nila. Maniwala kayo din. Mga kuya-kuya, mga ate-ate, maniwala kayo isang araw sila na yan. Kasi sila yung magkakadibilupan eh. Kasi isa na kasama kini Jen, nakin sister na pa. Kinita na ko. Nagsisinyalis ka. Nagsisinyasa siya. Hanggang siya, naging sila. At sabi ko ngayon, naging matibay at matatag ang kanilang relasyon. At marami na silang apo, mga kapatid. Amen. Pero hindi magkakaroon ng relasyon pag-iisa lang yung nagmamahal. Hindi nyo ba yung sinasabi ko, mga kapatid? Sa tagal ng panahon, ang Panginoon ay laging naghahabol sa atin dahil meron tayong ibang gusto sa buhay na ito, mga kapatid. Pero dahil siya ay pag-ibig at dahil totoo ang pag-ibig niya, hindi huminto ang Panginoon. Hindi tumigil ang Panginoon para may pakita niya sa iyo kung gaano ka niya kamahal. Oh, hallelujah! Kaya ngayong iba dito, mga kapatid, isang buwan lang tinanggap na nilang Panginoon nung maintindihan nila kung gaano sila kamahal ng Diyos. Yung iba dito, mga kapatid, 5 taon. Yung iba dito, hanggang ngayon, hindi pa nila mahal ang Panginoon dahil hindi nila naiintindihan kung gaano siya kaseryoso at kung gaano katotoo ang pagmamahal na binibigay niya sa mga tao, mga kapatid. Hallelujah, makinig kayo. Hindi kayo pwedeng magkaroon ng relasyon ng Panginoon kung siya lang yung nagmamahal sa iyo. Makinig kayo. Kung siya lang ang nagmamahal sa iyo, walang relasyon doon. Dahil ang tunay na relasyon, kailangan maunawaan mo kung gaano ka niya kamahal at kung gaano mo siya kamahal. Pupurihin natin ang Panginoon. Palagpagan natin ang Diyos. Walang question sa pag-ibig ng Diyos. Walang question kung paano kamahal ng tao niya ang tao, mga kapatid. Ginawa niya ang lahat. Hindi lang siya tumulong, hindi lang siya bumaba, mga kapatid, mula sa trono, kung hindi binigay niya ang kanyang sarili. Hindi dahil may nagawa kang mabuti kang hindi. Gusto niyang ipakita sa iyo para sagutin mo siya na kahit gaano ka makasalanan, ang pag-ibig niya ay seryoso para makuha ka niya. Paano kaya pag tinigilan na tayo ng Panginoon? Marami dito patay na, mga kapatid. Pag binitawan na tayo ng Diyos, pero salamat sa Panginoon, mga kapatid. Hindi pa bumibigay ang Panginoon. Nandyan pa rin siya para sa atin. Oh, praise God! Hindi ko alam kung kaya kong tapusin yung minsan, mga kapatid. Pero nagtutulak sa akin. Pinapaalalahanan ako kung gaano ako kamahal ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, hallelujah! Hallelujah! We will serve the Lord! Hallelujah!
kung mahal ka ng Diyos. Ang dami mong patutuo kung paano mabuti ang Diyos sa buhay mo. Ang tanungin mo yung sarili mo. Kung sa lahat ng pag-ibig niya, kaya mo ba, sabihin mo sa sarili mo, na mahalin siya pabalik, hallelujah. Kaya mo ba, na sa lahat ng pag-ibig niya, suklian natin ang pag-ibig natin sa Panginoon. Church, let us acknowledge the love of God sa atin, mga kapatid. Hallelujah! Wala nang ibang dakilang pag-ibig na makikita natin, makinig ka, kung hindi ang pag-ibig ng Diyos mula kay Kristo Jesus. Huwag ka nang maghanap, wala ka nang mahanap. Ang tunay na magmamahal sa'yo, ang Panginoon Jesucristo. Huwag mong kalimutan that in the church of the Lord Jesus Christ, you will always find church because He loves you. Umalit pa si Sammy, mga kapatid. Umalit pa si Sammy, naliligo siya dyan. Isa pa lang may Sammy, naliligo siya dyan sa baptistry. Tapos hapon na, manlawa ko na siya dyan sa labas, mga kapatid. Lagi niya akong tinatanong, Daddy, you love me? Lagi niya akong tinatanong kung mahal ko daw siya. Sabi ko, oo. Lagi naman ako sumasagot. Oo. Tapos nung binubuhat ko na siya, lagi niya akong tinatanong, pagdating doon sa may bumba na, bumba pa lang din ako, mga kapatid, wala pa. Di kuryenteng bumba. Paglabas ko sa kanya, sabi niya, tinignan niya ako sa mata, sabi niya, Daddy, mahal mo ba ako? Nagalit ako, Brother John, nagalit ako. Sabi ko sa kanya, yan na ang huling tanong na gagawin ko sa akin na. Dahil kati mauding ang salugsugmugin niya ako, mayayatan ka. Haan ko naman ang natin ka, sabi ko sa kanya, kahit anong mangyari, kahit paluin kita, pagalitan kita, gawan kita ng mabuti, ilagay mo sa isip mo, huwag mo na akong tanongin. Ang ilagay mo sa isip mo, mahal kita, kaya huwag mo nang itanong. Ang Diyos ay buhay, mga kapatid. Pag sabi ko kay sabi ng gano'n, at dati nagkarasanas ko na, huwag mo na rin akong tanongin. Kung mahal kita, dapat alam mo na ano man ang mangyari, ano man ang pagdadaanan mo, ano man ang problema mo, kailangan lagi mong tandaan, hindi alam ni Shani, pinapalaman mo sa tinutunin mo, ako mga kapatid, na hanggang ngayon nagpapaalala, ang pag-ibig ng Diyos ay totoo, at hindi nagbabago. Kaya kahit anong gawin mo sa akin, kung sinabihan niya ako, kung ano niya ako kamahal, I don't care what you say. Basta alam ko, mahal niya ako. At hindi lang yan, alam ko din na mahal ko din siya. Kailangan alam mo na mahal ka ng Diyos. At kailangan alam mo din kung gaano mo siya na mahal, mga kapatid. Maglilingkod tayo sa Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Makinig kayo. Kaya ngayon, alam niyo na bakit may mga kapatiran nagluloko-loko. Ngayon, alam niyo na. Kaya pala, Pastor, kahit maraming nawala, nung panahon maraming nawawala. Pero ito yung hindi ko pwedeng kalimutan na ang Diyos hindi pwedeng mawala sa buhay natin. Pag wala ko kang walang galing si Pastor, sigurado ba? Amen. Bakit
magkagulo sa paglilingkod? Bakit merong madaling bumitaw? Ito lang dahilan ng simple lang mga kapatid. Because only Jesus loved them and they don't love Jesus Christ in return. Dahil hindi naman si Kristo yung nang-iwan eh. Ganito bang sinabi nila, aalis na ako sa church dahil iniwan ako ng hindi? Walang ganon. Actually, mga kapatid, nakaalis na sila. Si Lord nandito pa rin sa atin. Shall we say praise the Lord? Ang totoo, hindi talaga nila naiintindihan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay nila. At wala silang pag-ibig sa Diyos. Meron lang silang kailangan. Kaya pag hindi nila narinig yung gusto nilang marinig, pag hindi nila makuha yung gusto nilang makuha, nagbabago na ang direksyon at galaw ng kapatid. Pero kailangan natin naiintindihan sa mga kapatid. Ang pundasyon ng relasyon ay pag-ibig ng isa at pag-ibig din ng isa sa isa. Hindi kung ano ang meron, kung ano nakikita, kung ano naririnig dahil kung totoong may relasyon sila sa Panginoon at tunay ang pag-ibig ng Diyos sa kanila, walang dahilan para tumigil. Walang dahilan para magluko-luko sa paglilingkod, mga kapatid, dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi peke. Tunay na pagmamahal. Kaya nga, ang unawa nila ganito, bakit kumamahalin si Jesus Christ? Ito ang nasa isipan nila. Baka meron pang mas totoong nagmamahal sa akin kaysa sa kanya. Kaya pwede nilang iwanan eh. Kasi sa isip nila, baka meron pang mas gagawa ng mabuti sa akin kaysa kay Lord. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Ha? Ang naiisip nila, baka meron pang magmamahal higit sa Panginoon sa buhay ko ito. Yung pamilya ko nandyan lagi. Yung trabaho ko, bubuhayin ako ng trabaho ko. Yung ambisyon ko ay mag-iiwan ng magandang bagay pag ako'y nawala para sa pamilya ko. At gusto kong magkaroon ng magandang titulo na palagay ko hindi mawawala sa pangalan ko. Tandaan mo kapatid at kaibigan, wala nang ibang daan. Amen? Ang tunay na daan, ang katotohanan, ang buhay na walang hanggan, ang paano makita ang Diyos ay sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo. Kaya huwag tayong magpapadaya mga kapatid. Amen? Ang tunay na magmamahal sa iyo ay walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Kaya ang paya ni Paul sa batang mangangaral at ministro na si Timoteo, sa 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 4, sabi niya, endure suffering along with me. Pagtiisan mo lahat ng kahirapan as a good soldier of Christ Jesus. Amen. Lagi ako nanonood ng mga hearing. Alam niyo, naawa ko doon sa mga pulis, naawa ko sa mga militar na walang mataas na rango dahil hindi na niyo sila mga kapatid kung anong iutos sa kanila ng kanilang general. Ganyan ang soldier. Amen. Hindi pwedeng mag-hindi. Eh kahit nabulilyasan na sila at harap na sila sa mga osyado, mga kapatid, wala, matibay pa rin sila. Dahil dapat sila, mga kapatid, sa kanilang tungkulin. Hallelujah, tulungan tayo ng Panginoon. Bilang mga alagad ng Panginoon,
And as Christ told her, verse 4, do not let yourself become tied up in the affairs of this life, for then you cannot satisfy the one who has enlisted you in His army. Sabi niya mga kapatid, hindi mo mapiplease yung naglagay ng pangalan mo kung sinama ka niya sa listahan, pero iba ang direksyon ng buhay mo. O tulungan tayo ng Panginoon. Simulan ng nabinyagan tayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa bautismo sa tubig, sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah! At tinanggap natin ang bautismo ng Espiritu Santo na mumuhay ng may kapangalan na naglilingkod sa Panginoon. Ang pangalan natin ay nakasulat na sa langit, kaya hindi pwede na tayo muli mga kapatid ay magkaroon ng misyon para lamang sa ating sarili. Tulungan tayo ng Panginoon. Eh sabi sa church, sa Romans 12:2, don't copy the behavior and customs of this world. Church, do not copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will know what God wants you to do, and you will know how good and pleasing and perfect His will really is. Malalaman mo na lang kung gaano kabuti ang plano niya sa'yo pag kalimutan mo muna yung sarili mo. Paghabagan tayo ng Panginoon, mga kapatid. At maraming hindi nakaka-appreciate ng paglilingkod sa Panginoon dahil ang nag-rule pa rin sa isip nila ay ang agos ng mundong ito. Sabi natin na malalaman mo na lang kung gaano kabuti ang kalooban ng Diyos pag tatalikuran mo yung sarili mong plano at sarili mong kaisipan. Kaya makinig ko yung 1 John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, makinig kayo, sabi ko kanina, mahal na mahal ng Diyos ang mga tao. Paulit-ulit kong sinasabi kanina, mahal na mahal ng Diyos ang mga tao. Ulitin ko pa rin, mahal na mahal ng Diyos ang mga tao. Pero makinig kayo, if any man love the world, baka magulat kayo. Yung mga tao ba yan, hindi, mahal ako ng Panginoon, kaya hindi siya papayag na pupunta ko sa impyerno. Makinig ka. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ayusin mo rin yung buhay mo yun. Ayusin na, mga kapatid. Tutulungan tayo ng Diyos. Yung mga tao ayaw magpabago ng buhay. Alam kung bakit? Sabihin ko na yung totoo. Dahil pag nagdadaanan ng buhay nila dito sa pagtutuwang, iniisip nila, may nagsasabi sa akin ng buhay nila. Yan ang isip nila. Mga kapatid, hindi ko gagawin yun. Makangaral ako ng mensahe galing kay Sabit. Ano si Sabit? Diyos ko. Hindi. Ang totoo, alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari. At buhay ang Diyos na nakakakita ng lahat. Kaya pag narinig natin ang buhay natin na lumalayo sa gawain at lumalapit sa sanlibutan, ikaw nang magtuwid. Ikaw nang magtuwid. Ikaw nang magtuwid. Church! It's time to win Christ Jesus. I said, it's time to win. May kasabihan, Gia, yung kabayo pwede mong dalhin sa tubig. Pero hindi mo pwedeng pilitin yung kabayong iinom. Pumupunta tayo sa church. Iisang mensahe. Hindi ko pwedeng pilitin makinig. Kung ayaw nyo, makinig. Amen. Ano ito kami sambales sa amin? Yung pinapakilala. Yung buhay niya pagkatindi. Matanda na rin siya. At may nararamdaman na rin.
kung seryoso talaga yung sinasabi niya siya. Hindi na ako nagbibisyo, sabi niya. Ayaw ko na. Hindi na ako umiinom. Pero dahil, pag ano yan, wala na. Hindi na lang. Pero dahil lagi ko siyang nakakasama, at lumalabas sa bibig niya, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Ayan. Kasi ang daling sabihin eh. Hindi na ako nagbibisyo, ang daling sabihin eh. Pero hinaabangan ko kung lalabas din sa bibig niya ang mga bagay patungkol sa Diyos. Anong narinig ko lagi lumalabas sa kanya? Ang salita ng Panginoon, ganito, ganito. Sabi ko, kailangan ng tulong nito. Makinig kayo mga kapatid. Hindi mo kayang painumin ang ayaw uminom. Pero pag nakikita mo, yung kamay mga kapatid ay nakuhaw. Hindi mo lang siya dadalhin sa tubig kung hindi. Bibigyan mo siya ng malinis at maayos sa tubig. Kaya nung makita ko, wow pa rin siya sa Panginoon. Sabi ko, kailangan na ng tulong sa Panginoon, di ba? Ako din, nagbibisyo ako noon. Matagal na tayo, sabi ko sa kanya, siguro naman, gagawa ito ang tulong na ginagawa. Siguro naman, natikman na natin ang bisyo, natikman na natin ang mga drugs, ang mga alak, nasubukan na natin siguro ako. Tama na yun. At ating pansinin, hallelujah, kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin, at maliwanag siya sa niya. Oo, sa niya, paglilingkod tayo sa Panginoon. Church, it's time. Kuha mo na yung bata. Amoy sa ulit ka na. Tulungan tayo ng Panginoon. Eh nasabi ni Paul sa teksto, lahat ay nari kong kawalan lahat. Everything for me is lost. Para lang kay Kristo Jesus. Eh pag hindi mo naririnig sa tao yan, delikado yan. Isang araw, wala na yan sa tabi. Pero kung naririnig mo, pinagluloko tayo ng kaaway sa mahabang panahon. At salamat sa pag-ibig ng Diyos hanggang ngayon, seryoso pa rin siya. Iiwanan mo na yan at maglilingkod na ako sa Panginoon. Yun yung mga tao, mga kapatid, hallelujah, na tinitiyak ko, tutulungan ng Panginoon upang manatili. Alam niyo ba na gusto tayong tulungan ng Panginoon para manatili sa walang ito? Kaya nga ito ang mensahe ng Panginoon. Ayaw niya hanggat maaari masayang ang pag-ibig niya sa mga tao. Eh sabi ni Paul ganito, inari ko lahat. Sabi pa nila ito yung matindi. Lahat ng pakinabang sa akin. Sabi ng isang translation, ay basura na. Tilo ka na mula na. Ang ganito. Rugit na. Sa King James Version, sabi na lahat ng mga bagay na ay dumi. So madalag sabi nga, excuse me, time. Para mawin si Kristo. Lagi yung tatandaan ng Diyos ay pag-ibig, mga kapatid. Pero tandaan niyo din ito, ang Diyos ay siloso. Eh hindi pwedeng dalawang Diyos na totoo. Maraming Diyos-Diyosan. Hindi pwedeng totoo Diyos, dalawa, tatlo. Hindi pwede dahil ang Diyos ay siloso. Eh nga, kapag may kapantay sa buhay mo, ano ko sabihin, may relasyon kayo ng Diyos, mga kapatid? Dapat. Sabi nga ng Biblia, ang mag-asawa, iiwan mo yung pamilya mo. At yung dalawa ay magiging isa. Amen?
goal ng Panginoon ay makipagkaisa tayo sa Kanya. Ano ba naman kasi yung mga iniwan ni Pablo, Pastor? Baka naman lang yan, baka karag-karag na tricycle. Baka lang naman yung Pastor, baka 10,000 bank account. Baka lang naman yung mga damit, Pastor. Gusto yung marinig, mga kapatid? Ha? Baka malula kayo. Balikan natin yung teksto natin sa chapter 3, basahin natin sa verse 3 sa New Living Translation. Tingnan niyo, ito yung mga iniwan niya at inaring ganap niyang dumilang para mawin si Kristo. Kaya para mawin mo ang Panginoon, kailangan meron kang gagawin. Amen. Dahil hindi niya mawin ang Panginoon kung meron kasing halaga pa rin ng Panginoon sa buhay niya. Ulitin ko para maintindihan mo, hindi mo mawiwin ng Panginoon kung meron din siyang ka-level sa buhay mo. Sabi niya sa verse 3, for we who worship God in spirit are the only ones who are truly circumcised. We put no confidence in human effort. Sa pagkatao, wala kami may pagmalaki sa atin. Instead, we boast about what Christ Jesus has done for us. Ang bukang bibig na lang niya yung mga ginagawa ng Panginoon sa kanya. O kahabagan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Yung mga nahihirapang magpuri, hindi nila mabuksan yung labi nila sa magagandang ginawa ng Panginoon. Kailangan pang pilitin. At pag nakita nila nakatingin, pag hindi nakatingin, pag tinignan na, parang isda na. Ang nabukang bibig nila ay mga bagay na ginawa ng Panginoon. Verse 4, yet I could have confidence in myself if anyone could. Kung mayroong magyayabang dito, sabi ni Pablo, lalo na ako mayroon akong may pagyayabang. Makinig kayo. Kung mayroong nagyayabang at nagmamalaki, sabi ni Pablo, makinig ka. Mas lalo akong mayroong ipagyayabang, sabi ni Pablo. If others have a reason for confidence in their own efforts, I have even more. Kung sa sarili daw ng tao ay meron kang tiwalang masasandalan, sabi ni Pablo, mas lalo na ako. Verse 5, for I was circumcised when I was 8 days old. Ito yung ginagawa ng mga Hudyo. Having been born into a pure-blooded Jewish family, that as a branch of the tribe of Benjamin. Nasa tribo sila ng 12 tribo ang lahi niya. Anak siya ni Israel. Anak siya ni Abraham, mga kapatid. Tayo, anak ni ano? Anak ni? Anak ni Silong. Anak ni? Kailangan ko din mag-ikot Erning, anak ni. Alala ko tuloy ng high school, titignan yung likod ng ID, tapos titignan kung anong pangalan ng doon yun ang tawag. Fulgencio! Ang pangalan ng mga tatay. Walang may pagmalaki ang ating mga lahi. Amen! Walang pangako ang Diyos sa lahi natin. Sila meron. Ituloy natin. So I am a real Jew if there ever was one. Ang totoong Jew, ako, sabi. What's more, I was a member of the Pharisees. Pinakamahigpit na relihiyon sa Biblia. Ang mga Pariseo. Balot na balot. Laging banal ang itsura, mga kapatid, who demanded the strictest obedience to the Jewish law. Lalo na siya. Marami nang nawawala, mga kapatid.
verse 6. Makinig kayo. And zealous. Yes, in fact, sabi niya, I harshly persecuted the church. Dahil sa kanyang committed kay Jehovah God. Yung church na binago ng Panginoong Jesucristo, siya yung unang nagpapatay sa isa sa mga alagad. Dahil totoo ang paniniwala niya kay Jehovah God, mga kapatid. Amen. Tutulungan tayo ng Panginoon. And I obey the Jewish law so carefully. Makinig kayo. That I was never accused of anything. Sabi sa King James Version, kaya ako mga kapatid, kung anong pakiramdam niyo dito, concerning the righteousness of the law. Grabe, sabi, siya daw ay blameless. Sabi natin lahat, grabe. Alam niyo ba? Bilang tayo may mga relihiyon, bilang tayo mga naglilingkod sa Diyos, yan yung gusto nating titulo sa pangalan natin. Hindi yung taga-dalo lang. Anong trabaho mo sa church? Taga-upo. Ang gusto natin, na ibilang sa mga tribo. Ang gusto natin sa katuwiran, walang kapintasan, maayos mga kapatid. Pero ang sabi ni Pablo, lahat ng yan ay ibinilang kong kawalan at parang isang dumi lang. Makinig kayo, para lamang makuha ko si Kristo Jesus. Habagan tayo ng Diyos mga kapatid. Hallelujah! Sa lahat ng ginawa ng Panginoon, yung ayaw niyang bitawan, yung magandang paglilingkod niya kay Jehovah God, nung nakilala niya ang Panginoon mga kapatid, ay iniwan niya ng lahat. Makinig kayo, pag totoong na born again ka, kailangan iwanan mo ang lahat at kailangan sumunod sa Panginoon Jesucristo. Alam niyo kung bakit maraming naliligaw? Hindi si Kristo ang sinusundan nila. Nakatingin sila kay brother, nakatingin sila kay sister, nakatingin sila kay pastor. Sana kayo mga kapatid. Ang totoo dapat kay Kristo Jesus. Hallelujah ang ating mga paningin. Ipagtitingin din kaya ako sa iba sa inyo dyan. Palagay nyo gaganahan ako. Ha? Pagtitingin kaya ako sa inyo dyan, gaganahan kaya ako sa paglilingkod. Buti na lang, hindi ako nakatingin sa kanya. Yung pagsasama ko tumingin, matagal na akong wala. 2009 pa lang wala na ako dito. Pero dahil ang pag-ibig ng Diyos simula ng 2009 hanggang ngayon ay totoo at tunay. Kailangan kong patunayan sa Panginoon na hindi sa tao ang relasyon natin. Patunayan natin ang relasyon natin! Ang Panginoon. Amen. Wala pa akong sahod dito. Nagtatrabaho ko kahit may sakit. Hindi ko po sahod yan. Pag may binigay ko sa church, hindi ko sahod yan. Huwag mo kong titignan. Basta nagbigay kami ng yan sa church na binigay, hindi sa akin. Ayaw po nga mag-text yung offering ng iba. Dahil alam nga din, yung ibibigay nyo lang sa akin. Kaya hindi nyo binibigay. Hindi tayo nagtatrabaho dito dahil sa sahod. Nagtatrabaho tayo dito dahil alam natin kung gaano ka seryoso at katotoo ang pag-ibig ng Diyos sa atin at hindi siya dapat suklihan ng hindi tunay na pag-ibig. Kung totoo ang pag-ibig niya sa atin, kailangan totoo din ang ating pag-ibig. Pwede bang totoo palakpak sa Diyos?
dami mong tinanggap sa Panginoon. Payak-iyak ka pa, Jen, pag nagtitestimony ka. Pinapag-okay ng lahat. Yung puso mo sa iba na naman tumitibok. Ikawaan tayo ng Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos. It's time to win Christ Jesus. Kaya, huwag tayong papaya. Hallelujah! Alam natin, totoo ang pag-ibig natin sa Panginoon. Hindi totoo ang ginagawa natin sa Kanya. Ang gagawin natin, dahil tunay ang pag-ibig niya, mamahalin natin siya, paglilingkuran natin siya, sasabayin natin siya, itataas din natin siya ng tunay sa ating mga buhay. Contente pa lang, malapit na tayo matapos na kapatid. Contente pa lang. Kaya, kung naiintindihan mo kung gaano kanya kamahal at para kanya mapasagot at makuha, kailangan na unawaan mo din sa umagang ito kung gaano mo siya kamahal at kung paano mo rin siya gustong makuha. At sasabihin mo, Lord, sa umagang ito, alam niyo mahal niyo ako, pero hindi na lang ikaw ang nagmamansa. Mahal din kita. Mahal din kita. It's time to win Jesus. Eh, lahat ng pwedeng ipagmalaki ng mga tao, ganitong ginawa ni Pablo, mga kapatid, matatapos na tayo. Binitawan niyang lahat. Eh, mga tao kasi ganito eh. Nakahawak pa rin sa sanglibutan. Pero ang gusto nila, yung isang kamay nila, nakahawak din sa Panginoon. Ulitin ko, wala kang pupunta. Ilahin ka ng Panginoon. Wala kang mararating. It's time to win Christ. Sabi po, inaring-ganap po parang mga basura. Hindi na manghihinayang sa basura. Inaring-ganap po parang mga dumi. Hindi tayo manghihinayang sa ating mga dumi. Para ang kamay natin ay bumitaw na. At ang kamay natin ay nakahawak na lang sa mabuting Panginoon sa Kristo. Ibang usapan, mga kapatid. Kung ganito lang, si Jesus lang humahawak sa atin. Sister Angie, kung si Jesus lang humahawak sa'yo, baka mawala ka. Dahil pwede kang magpumiglas dahil meron kang gustong iba. Kaya sabi ko, walang mabisang relasyon, ay isa lang ang nagmamahal. Matibay ang paghawak ng Panginoon. Pero kung ayaw mo talaga siya, ayaw mo talaga siya, kaya Inang, Waning at Marcel, makita na mo talaga siya kayo. Siya ko natin Biblia, the Lord adds to the church. Niya ako kung natin manglayon dito yung church, ha? Magyaman tayo, diya ko. Shall we say praise the Lord? Kung natin Biblia, kung na ni Jesus, dagijay pudno. Dahil hangapod mo kayang, nga naimula, paruton mo lang ni Ama. So, sa anak mas daawan, mas daawan. Doon sino nga pastor, doon, huwag natin maawan. Bakit pandang-pandang mo, natulala na si pastor? Kasi wala na si ganito, wala na si ganito. Hindi. Hindi sa kanila umiikot ang buhay natin. Doon sa totoong nagmamahal. May nakikita ako dito na mayroong puwak sa Panginoon. Kausapin ko kayo dahil mayroong puwak ng Panginoon para maalala. Pero pag yung mga wala,
pag sila din ang kumausap sa akin, ganun din ang gagawin ko sa kanila kung paano sila sa akin. Kausapin mo ako din. Kanya ko lang, Brad. Sige, goodbye, God bless you. Medyo tigas niya eh. Walang relasyon pag ganun. Amen! Pero tingnan ninyo ang relasyon pag ganito. Totoo ang pag-ibig sa iyo ng Panginoong Pili. At nung naiintindihan mo kung gaano kanya kamahal, hindi lang isang kamay ang ginawa niya. Ang inaasahan ko isang kamay lang. Ang inaasahan ko isang kamay lang. Ang akala ko isang kamay lang gagawin mo. Pero nung naiintindihan niya, na ayaw ko siyang bitawan. Hallelujah! Huwag kang pumayag na si Lord na maawak sa atin. Hawakan natin siya. It's time to win. Pero Billy, hindi mo ba kayang hawakan? Kung may hawak ka pang iba, hindi mo kaya mahawakan ng makapit. Sabihin na natin, hawakan ko pala ng mga. Gusto din niya talaga hawakan ng Panginoon. Pero kung may pumahawak ko sa iyo, sige, hawakan mo. Meron na tayong niloloko pag ganyan, mga kapatid. Ang daling magsalita, unahin natin ang Diyos. Mga anak, unahin natin ang Panginoon. Ang daling magsabi. Pero nakikita natin kung anong hawak-hawak mo. Nakikita ng mga tao kung sinong pinakamahalaga sa iyo. At kung kaya mong bitawan yung mga bagay-bagay, sigurado, wala na isang pang kitang makikita. Kung hindi ang Panginoon na hawak-hawak mo, alam mo ba, mga kapatid, pagkasama mo ang Panginoon. Hallelujah! Kaya ka niyang tulungan at hindi na inawang makikita. Ayusin na natin, mga kapatid. Amen. Bitawan niya ang mga dapat bitawan. Dahil hindi natin makakapitan ng Panginoon. Meron ba tayong ibang hawak-hawak sa ating mga kamay? To win Christ Jesus is to learn to sacrifice. Amen. Hallelujah. Sa lahat ng pag-ibig na naramdaman natin, sa lahat ng kabutihan niya, para ma-win tayo. Thank God. Kailangan natin mga kapatid i-win ang Panginoon. Amen. Sa buhay. Kaya ang gagawin natin mga kapatid sa ating altar call, wala rin lang tayo may tatapos sa Diyos. Ipakita natin sa Panginoon na wala nang ibang pinakamahalaga sa buhay natin kung hindi ang Panginoon. What we are trying to do and we will do this morning is we will practice to give ourselves away.
natin bitawan. Alam ng Diyos, hallelujah, lalo na yung mga tao, hallelujah, kayang iwanan ng lahat. Para naman sa Panginoon. It's time to win Jesus Christ. Kaya mag-ibat ang ka na matulungan ka sa Diyon ni Apo ang ka na matulungan na makaya na ibatan nung nakakita natin puso. Hallelujah! Mawiling ka na ibatan namin ay pag-arot mo magkit namin para lang magunod ni Kristo. Tulungan na ka! Tulungan na ka! Tulungan! Hallelujah! Tulungan na ka! Tulungan na ka! Hindi ka na pupuspos ng Holy Ghost. Hindi mo siya, hallelujah! Pahalagaan mo siya. Pahalagaan mo siya. Pahalagaan mo siya. It's time to be filled with the Holy Ghost. Kumapit ka! Kumapit ka! Kumapit ka! Yes! 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 In the name of Jesus Christ! Tutulungan ka ng Panginoon! Tutulungan ka ng Panginoon! Hallelujah! Tutulungan ka ng Diyos! Meron sukaan! Kung kaya may iwanan! Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Because I want to give myself away.